Masyado kang ambisyosa, Felicity. Akala mo ba ay magiging tagapagmana ka ng mga ilustre dahil lang sa laman ng tiyan mo? Isang malaking pagkakamali ang pagpasok mo sa pamilyang ito. At ngayon, sisiguraduhin kong matatapos na ang kahibangang iyon. Habang ang bawat salita ni Clara ay tila mga palasong tumatagos sa kanyang pandinig, ang mga kamay ni Felicity ay nanginginig pa habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na sinigang sa hapagkainan. Ito ang paboritong ulam ni Benjamin. Nagmula pa siya sa palengke sa kabilang bayan kaninang madaling araw para lamang mahanap ang pinakasariwang isda at pinakamaasim na sampalok. Sa loob ng kanyang bulsa, tila nagbabaga ang isang maliit na plastic na stick, isang positibong resulta ng kanyang pagbubuntis na 5 taon nilang hinintay at ipinanalangin. Akala niya, sa gabing ito ng kanilang ika-5 anibersaryo, ang balitang ito ang magsisilbing tulay upang tuluyan na siyang tanggapin ng pamilya ng kanyang asawa. Ngunit hindi pa man siya nakakiling, isang nakakapasong init ang biglang bumuhos mula sa kanyang balikat pababa sa kanyang likuran. Hindi ito simpleng sakit. Ito ay isang uri ng apoy na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno, kumakain sa kanyang balat at nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Ang mangkok ng sinigang na puno ng pagmamahal ay bumagsak sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso, kasabay ng kanyang pagbagsak. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Napaluhod si Felicity sa malamig na tile habang ang singaw ng kumukulong tubig ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling nasusunog na laman. Gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay tila nakulong sa isang lalamunang puno ng bara. Ang tanging nagawa niya ay yakapin ng mahigpit ang kanyang tiyan, ang huling kuta ng kanyang pag-asa sa gitna ng malupit na gabi. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Isabel. Suot ang kanyang mamahaling seda at hawak ang isang gintong rosaryo. Inasahan ni Felicity ang isang kamay na sasaklo, isang tinig na magliligtas sa kanya. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang mas lalong malamig na titig ng kanyang biyenan na tila tinitingnan lamang ang isang duming nakakalat sa sahig. "Clara, ano ang ginawa mo?" tanong ng matanda. Ngunit ang boses nito ay walang bahid ng gulat o takot. Walang anumang emosyon habang pinagmamasdan ang naghihingalong manugang. "Mami, siya ang nauna. Sinubukan niya akong saktan kaya naipit ko ang takure." Pagsisinungaling ni Clara habang hinihingal sa galit. Sa halip na tumawag ng ambulansya, lumingon si Doña Isabel sa mayordomo na nakatayo sa gilid. Ilak ang pinto, walang lalabas, walang tatawag ng doktor. Kung malalaman ng publiko ang eskandalong ito, sisirain nito ang pangalan ng mga ilustre. Maribel, dalhin siya sa atik. Doon siya magmuni-muni sa kanyang mga kasalanan. At siguraduhin mong hindi siya makakagamit ng telepono. Pero mami, kailangan niya ng tulong. Bulong ng mayordomo, ngunit isang matalim na tingin mula kay Isabel ang nagpatahimik sa kanya. Ang utang na loob ng pamilya niya sa atin ay mas malaki pa sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Isang babaeng nawawala sa sarili at nagtatangkang saktan ang sarili. Iyan ang katotohanang dapat marinig ni Benjamin pagbalik niya. Pagtatapos ng matanda, bago tumalikod ng walang pag-aalinlangan. Habang kinakaladkad si Felicity patungo sa madilim at mainit na silid sa itaas, ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang hakbang palayo sa kanyang buhay. Ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa dugo at tubig na dumadaloy sa kanyang likuran. Sa gitna ng kadiliman at sa tunog ng kandadong sumasara mula sa labas, isang tanong ang paulit-ulit na naglalakbay sa kanyang nagdidilim na isipan. Ito ba ang kabayaran sa pagmamahal na ibinigay niya ng buong buo sa pamilyang ito? Paano na ang munting buhay na tumitibok sa loob niya kung ang mga taong dapat ay magtatanggol sa kanya ang siya mismong pumaslang sa kanyang kinabukasan? Panty. Mabaho pa sa nabubulok na basura ang amoy ng iyong pagkatao, Felicity.
Akala mo ba ay maawa ako sa mga luhang iyan? Mas lalo mo lang pinatutunayan na hindi ka kailanman magiging karapat-dapat sa pangalang ilustre. Ang boses ni Doña Isabel ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng nagbabagang init sa loob ng atik. Walang bintana ang silid na yon, tanging isang maliit na siwang sa bubong na hinahayaan ang sikat ng araw na tumama ng diretso sa namamagang likuran ni Felicity. Ang amoy ng gamot na hinaluan ng alingasaw ng impeksyon ay nanunuot sa bawat sulok ng madilim na silid. 2 araw na siyang nakadapa sa isang manipis na banig. Ang bawat paghinga ay tila isang saksak ng kutsilyo sa kanyang laman. Ang kanyang balat na dati ay makinis ay tila naging isang mapa ng pulang uling at nanunuyong nana, dumidikit sa bawat hibla ng kanyang punit-punit na damit. Inilapag ni Doña Isabel ang isang tray sa sahig. Isang mangkok ng malabnaw na lugaw na tila ilang oras nang nakatiwangwang at isang basong tubig na may mga lumulutang na alikabok. Ngunit hindi pagkain ang pangunahing sadya ng matanda. Inilabas niya ang isang pirasong papel at isang panulat mula sa kanyang mamahaling bag. "Pirmahan mo ito," utos niya habang itinutulak ang papel palapit sa mukha ni Felicity. "Dito nakasaad na ikaw ay dumaranas ng matinding depresyon at nakaramdam ng sobrang bigat sa iyong isipan. Isang aksidente lamang, Felicity. Iyan ang tanging kwentong ipalalabas sa bahay na ito." Umiling si Felicity ng bahagya. Ang kanyang pisngi ay nakadikit sa maduming sahig. "Hindi ko po magagawa iyon. Doña Isabel, ang katotohanan. Ang katotohanan ay wala kang kahit ano kung wala kami." Biglang sigaw ng matanda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang dinuduro ang manugang. "Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa amin. Sino ang nagbayad sa mga utang ng ama mo sa sugal? Sino ang nagligtas sa inyong bukirin sa Leyte nang balak na itong kamkamin ng mga bangko? Kami, Felicity. Kung hindi dahil sa amin, namamalimos na ang mga magulang mo sa kalsada. At ngayon, gagamitin mo ang insidenteng ito para sirain ang reputasyon ni Clara at ng pamilyang ito? Hindi ako papayag. Pirmahan mo ito o sisiguraduhin kong sa kulungan pupulutin ang tatay mo bago matapos ang linggong ito." Nanigas ang buong katawan ni Felicity. Ang bawat salita ni Isabel ay mas masakit pa sa sugat sa kanyang likuran. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa magdugo ito. Ang pagmamahal na inakala niyang proteksyon ay naging isang kadena na mas lalong sumasakal sa kanya. Napatingin siya sa basong tubig. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, ngunit mas nangingibabaw ang takot para sa kanyang pamilya sa probinsya. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa matinding puot na unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Lumabas si Doña Isabel nang hindi man lang lumingon, ang tunog ng bakal na naglalapat at ang pag-ikot ng susi sa labas ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Felicity. Sa katahimikan ng silid, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ng isang babaeng unti-unting winawasak ng mga taong itinuring niyang pamilya. Hinaplos ni Felicity ang kanyang tiyan, pilit na kumukuha ng lakas mula sa munting buhay na alam niyang tanging kakampi niya sa impyernong yon. "Lalaban tayo, anak. Hindi tayo susuko," bulong niya sa gitna ng mga hikbi. Ngunit sa gitna ng kanyang panalangin, isang matalim na kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa kanyang balakang. Mas masakit ito kaysa sa anumang naramdaman niya nitong mga nakaraang araw. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dahan-dahang dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Nababasa ang maduming banig. Nanlaki ang mga mata ni Felicity sa takot. Tiningnan niya ang kanyang ibaba at doon, sa gitna ng madilim na silid, nakita niya ang isang matingkad na pulang mantsa na unti-unting kumakalat. "Patay, ayusin mo ang sarili mo, Felicity. Ang dumi-dumi mo nang tingnan.
para kang basahang itinapon sa kanto na walang pakinabang. Huwag mo kaming idadamay sa kabaliwan mo. Ang boses ni Doña Isabel ay tila nanggagaling sa isang napakalayong lugar, bagamat nakatayo siya sa mismong harap ni Felicity. Sa gitna ng kadiliman ng attic, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na sikat ng buwan na tumatagos sa maliliit na siwang ng bubong. Nakahiga si Felicity sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang puson. Tila sinusubukang pigilan ang pag-alis ng isang bagay na napakahalaga. Ngunit ang init ng dugong dumadaloy sa kanyang mga hita ay hindi tumitigil. Bawat patak na sumisipsip sa maduming banig ay tila isang bahagi ng kanyang kaluluwa na unti-unting namamatay. Hindi sumisigaw si Felicity. Ang kanyang sakit ay wala ng tinig. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong abo, at ang bawat hikbi ay nagdudulot lamang ng hapdi sa kanyang mga sugat sa likuran. Isang munting pangarap, ang dahan-dahang naglalaho sa gitna ng malansang amoy ng dugo at alikabok. Ang sanggol na inakala niyang magiging kaligtasan niya mula sa kalupitan ng mga ilustre ay binalot na ng katahimikan bago pa man ito masilayan ang mundo. Mami, nandyan na po si Benjamin. Boses ni Clara mula sa labas ng pinto, puno ng kaba at pagkukunwari. Kailangan nating siguraduhin na hindi siya makakapasok dito. Narinig ni Felicity ang mabilis na yabag ng mga paa sa pasilyo. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Benjamin, bulong niya, ang pangalan ng kanyang asawa ay tila isang dasal sa gitna ng impyerno. Inaasahan niya na ang lalaking nangako sa kanya ng proteksyon ay darating upang buhatin siya palayo sa madilim na silid na ito. Inaasahan niya na ang pag-ibig ni Benjamin ay mas malakas kaysa sa takot nito sa kanyang ina. Ngunit ang narinig niya ay ang pamilyar na boses ni Benjamin mula sa kabilang panig ng pinto, puno ng pagkalito at pag-aalinlangan. Mami, nasaan si Felicity? Bakit nakakandado ang pinto ng attic? Sabi ni Clara. Nag-amok daw siya? Huwag kang lalapit, anak. Sagot ni Doña Isabel sa isang tono na puno ng huwad na pag-aalala. Ang asawa mo ay nawala na sa katinuan. Sinubukan niyang saktan ang sarili niya. At pati si Clara ay idinamay niya. Masyado siyang delikado ngayon. Ang sabi ng doktor na kinausap ko, kailangan niya ng katahimikan at isolation para hindi na lumala ang kanyang kondisyon. Pero kailangan ko siyang makita. Felicity! Felicity! Nandito na ako. Sigaw ni Benjamin. Ang kanyang mga kamay ay humahampas sa matigas na kahoy ng pinto. Ang bawat kalabog ay tila isang pintig ng pag-asa sa dibdib ni Felicity. Sinubukan niyang gumapang patungo sa pinto. Ang kanyang mga kuko ay kumakamot sa magaspang na sahig, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang puson. Benjamin! Tulong! Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang hangin. Huwag kang makinig sa kanya, Benjamin, mariing sabi ni Isabel. Kung papasok ka, baka saktan niya ang sarili niya ng tuluyan at ikaw ang sisihin ng lahat. Hayaan mo na kaming mag-asikaso sa kanya. Bumaba ka na at magpahinga. Marami tayong dapat ayusin sa kumpanya dahil sa ginawa niyang gulo. Naghari ang katahimikan sa labas. Naghintay si Felicity. Naghintay siyang marinig ang tunog ng pagkasira ng pinto, ang pagyakap ng kanyang asawa, ang pagliligtas sa kanya. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang tunog ng mga yabag ni Benjamin na unti-unting lumalayo. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay pumili ng katahimikan kaysa sa katotohanan. Mas pinili nitong maniwala sa kasinungalingan ng kanyang ina kaysa pakinggan ang piping sigaw ng kanyang asawa. Naiwan si Felicity sa gitna ng malansang amoy ng kanyang sariling dugo. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ng isang maliit na piraso ng kanyang punit na damit.
Pilit itong tinupi na tila ba isang lampin para sa anak na hindi na niya mahahawakan. Sa gabing iyon, hindi lamang ang kanyang sanggol ang namatay. Namatay din ang huling bahagi ng Felicity na marunong magmahal at magtiwala. Bakit ang katahimikan ng silid na ito ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw? Bakit ang taong pinakamamahal mo ang siyang nagbibigay ng pinakamalalim na sugat, hindi sa balat, kundi sa mismong kaluluwa? Ipalibing mo na lang sa likod ng bahay ang tisyong yan, Maribel. Huwag mo nang lagyan ng krus dahil ang anak ng isang baliw ay hindi kailangan ng bendisyon. Itapon mo lahat at ng gamit na madumi. Baka mahawa pa tayo sa kamalasan ng babaeng yan. Ang boses ni Clara mula sa ibaba ay tila isang matalim na itak na pilit hinihiwa ang natitirang piraso ng puso ni Felicity. Habang nakikinig siya, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit at puting tela, isang panyo na bordado ng kanyang sariling mga kamay na plano niya sanang gamitin bilang unang takip sa mukha ng kanyang anak. Ngayon, ang telang iyon ay basang-basa ng dugo at luha. Ang bawat salita ni Clara ay tila laso na dahan-dahang pumapatay sa anumang natitirang awa sa kanyang kaluluwa. Ang kawalan ng respeto sa munting buhay na nawala ay mas masakit pa kaysa sa kumukulong tubig na sumunog sa kanyang likuran. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ni Felicity ang marahang pagpihitin ng susi sa labas ng pinto. Hindi ito ang marahas na pagbukas ni Doña Isabel. Ito ay dahan-dahan, tila natatakot na makagawa ng anumang ingay na gigising sa mga demonyo ng mansyon. Pumasok si Manang Rosa, ang matandang tagapagsilbi na ilang dekada na sa pamilya Ilustre. May dala siyang isang maliit na mangkok ng maligamgam na tubig at mga dahon ng bayabas. Diyos ko, Felicity. Bulong ni Manang Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa habag habang nakikita ang kalagayan ng babae. Patawarin mo ako. Wala akong nagawa para pigilan sila. Pinagbantaan din nila ang pamilya ko. Hindi sumagot si Felicity. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kawalan. Tila isang rebulto ng pait. Dahan-dahang nilinis ni Manang Rosa ang mga sugat ni Felicity. Ang bawat dampi ng basang tela sa kanyang nasunog na balat ay nagdudulot ng panginginig sa kanyang buong katawan, ngunit hindi siya dumaing. Ang sakit sa loob ay mas matindi kaysa sa hapdi sa labas. Kailangan mong lumakas, iha. Muling pakiusap ni Manang Rosa habang inilalapat ang dinurog na dahon sa sugat. May sasabihin ako sa iyo. Bago ako tanggalin ni Doña Isabel sa kusina noong nakaraang buwan dahil sa bintang na pagnanakaw, naglagay ako ng maliit na kamera sa itaas ng estante. Natatakot ako noon na baka mapagbintangan muli ako, kaya gusto ko ng ebidensya ng mga nangyayari sa kusina. Nakatago iyon sa loob ng lumang orasan sa pader. Tila nabuhay ang mga ugat ni Felicity sa narinig. Lumingon siya ng bahagya, ang kanyang leeg ay naninigas sa sakit. Nandoon pa ba yun, Manang? Sa tingin ko ay nandoon pa. Hindi nila nililinis ang sulok na yon. Naka-record doon ang lahat ng nangyari noong gabing iyon, Felicity. Ang pagbuhos ng tubig ni Clara, ang pag-utos ni Doña Isabel na ikulong ka, lahat. Inabot ni Manang Rosa ang isang maliit na memory card na nakabalot sa plastic. Nakuha ko ito kaninang hapon nang utusan akong magligpit sa kusina. Itago mo ito. Ito ang tanging paraan para malinis ang pangalan mo. Nanginginig na tinanggap ni Felicity ang maliit na bagay na yon. Ito na ang kanyang sandata. Ito na ang kabayaran sa bawat patak ng dugo ng kanyang anak. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Manang Rosa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng determinasyon. Ang hapis ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalas na layunin. Salamat, Manang. Hinding-hindi ko ito kakalimutan, sabi ni Felicity
sa isang boses na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang hukay. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Manang Rosa, isang malakas na yabag ang narinig mula sa pasilyo. Hindi ito ang mabagal na lakad ng isang matanda. Ito ay mabilis, mabigat, at puno ng awtoridad. Mabilis na itinago ni Felicity ang memory card sa loob ng kanyang damit. Namutla si Manang Rosa at agad na tumayo. Pilit na itinatago ang mangkok ng tubig sa likod ng kanyang saya. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Tumama ang hawakan nito sa dingding na lumikha ng isang matunog na ingay sa loob ng maliit na silid. Hindi si Manang Rosa ang inaasahang bisita. Isang anino ang humarang sa liwanag mula sa labas. At ang amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng usok ng sigarilyo ay pumasok sa silid. Bakit ang bawat pagkakataon ng pag-asa ay tila laging sinusundan ng isang mas malalim na banta? Sa mundong ito ng mga ilustre, sino pa ba ang maaaring pagkatiwalaan kung ang bawat sulok ay may matang nagmamasid at pusong handang pumaslang? Huwag mong sayangin ang luha mo sa basurang yan, Manang Rosa. Sa susunod na pagsikat ng araw, titiyakin namin na wala nang makakaalala kung sino si Felicity sa bahay na ito. Maglalaho siya na parang bula, at ang tanging ititira namin ay ang kwento ng kanyang pagkabaliw. Ang matalas na boses ni Clara ay tila isang latigo na humati sa katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa pintuan, suot ang isang mamahaling pulang bestido na tila sumasagisag sa dugong dumanak sa sahig ng kusina. Lumapit siya at walang pag-aalinlangang sinipa ang mangkok ng tubig bayabas na hawak ni Manang Rosa. Ang tubig ay tumalsik sa sahig, humalo sa alikabok, at nabasa ang dulo ng banig ni Felicity. Ang amoy ng sariwang dahon ay agad na natakpan ng mabigat na halimuyak ng pabango ni Clara. Isang amoy na para kay Felicity ay amoy ng kamatayan. "Lumabas ka na, matanda!" Singal ni Clara kay Manang Rosa. "At huwag na huwag ka nang babalik dito kung ayaw mong isama kita sa pagpapaalis sa babaeng ito." Nanginginig na tumayo si Manang Rosa. Sulyap na puno ng hapis ang ibinigay niya kay Felicity bago dahan-dahang lumabas. Naiwan ang mag-asawa sa dilim, ang biktima at ang salarin. Lumapit si Clara kay Felicity at hinila ang buhok nito upang piliting tumingin sa kanya. Ang hapdi ng pagkakahila ay gumuhit hanggang sa sugatang likuran ni Felicity, ngunit hindi siya naglabas ng kahit anong tunog. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng amo, ngayon ay tila dalawang uling na nagbabaga sa ilalim ng abo. "Alam mo ba kung anong plano ni Mommy?" Bulong ni Clara. Ang kanyang hininga ay mainit sa tenga ni Felicity. "Inayos na ang lahat. Bukas na bukas din, dadalhin ka sa isang pasilidad sa labas ng Maynila. Isang lugar para sa mga taong wala na sa katinuan. Doon, kahit gaano ka pa sumigaw, walang makikinig sa'yo." At si Benjamin? Pinapunta na siya ni Mommy sa Singapore para sa isang mahalagang business trip. Pagbalik niya, ang tanging madadatnan niya ay ang balitang dinala ka sa mental hospital dahil hindi mo na makayanan ang aksidenteng ginawa mo sa sarili mo. Tumawa ng mahina si Clara, isang tunog na tila pagkiskis ng dalawang tuyong kahoy. Bit-bit ang lahat ng kanyang kasamaan, tinalikuran niya si Felicity at lumabas ng silid. Narinig ni Felicity ang muling pag-ikot ng susi, ang tunog ng bakal na naglalapat na tila tumatapos na sa kanyang huling pagkakataon na makita ang liwanag. Sa loob ng madilim na atik, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Felicity. Nararamdaman niya ang maliit na memory card na nakatago sa loob ng kanyang damit, nakadiin sa kanyang balat, na tila ba nagbibigay ng kakaibang lakas. Ang bawat salita ni Clara ay nagpatibay sa pader na itinayo niya sa loob ng kanyang dibdib. Wala na ang Felicity na humihingi ng awa. Wala na ang Felicity na nagmamahal kay Benjamin. Ang tanging natitira ay isang ina na ninakawan ng anak at isang asawa na ginawang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Haplos-haplos niya ang kanyang tuyong labi
Habang iniisip ang bawat hakbang ng kanyang pagtakas, kailangan niyang lumabas sa gabing ito. Kailangan niyang makaalis bago dumating ang ambulansyang magbabaon sa kanya sa limot. Ang bawat kirot sa kanyang likuran ay nagsilbing paalala na ang kanyang buhay ay hindi na para sa kanyang sarili lamang, kundi para sa katarungang dapat makamit. Ngunit paano siya makakatakas sa isang silid na walang bintana at may pintuang gawa sa matigas na nara? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa kisame. Hindi ito tunog ng daga. Ito ay marahan, tila may nag-aalis ng mga pako mula sa kabilang bahagi ng bubong. Isang maliit na liwanag mula sa labas ang biglang sumilip. Mas malaki kaysa sa dati at isang pamilyar na boses ang bumulong mula sa itaas. Bakit sa gitna ng pinakamadilim na sandali ay tila may kamay na pilit na umaabot mula sa kawalan? Ito ba ay isang bagong bitag o ang simula ng kanyang muling pagsilang? Napong. Takbo, Felicity. Takbo hanggang sa hindi ka na maabutan ng anino ng mga ilustre. Dahil sa sandaling mahuli ka nila, wala nang langit na makakarinig sa iyong pagsusumamo. Ang bulong na yon mula sa itaas ay tila isang utos mula sa langit. Sa gitna ng kadiliman, nakita ni Felicity ang dahan-dahang pagtanggal ng isang pirasong yero na nagbukas ng isang maliit na lagusan patungo sa kalayaan. Ang mukha ni Cardo, ang pamangkin ni Manang Rosa na nagtatrabaho bilang hardinero sa mansyon, ay sumilip mula sa butas. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Itaas mo ang iyong mga kamay, ma'am. Dalian niyo po. Parating na ang mga gwardiya para sa huling inspeksyon, bulong ni Cardo habang ibinababa ang isang makapal na lubid na gawa sa pinagdutong-dutong na mga kumot. Sa bawat pag-angat ng kanyang katawan, ang balat sa likuran ni Felicity ay tila hinihiwa ng libu-libong maliliit na kutsilyo. Ang kanyang mga sugat na nagsisimula ng manuyo ay muling bumuka dahil sa puwersa ng kanyang pag-akyat. Nararamdaman niya ang malapot at mainit na likido na dumadaloy pababa sa kanyang bewang. Ang kanyang sariling dugo na muling nagpapatunay ng kanyang paghihirap. Ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat kirot ay naging gasolina upang itulak ang kanyang sarili paitaas. Mas pipiliin niyang lumaban sa gitna ng ulan kaysa manatiling nakakulong sa silid na yon. Pinipilit na makahanap ng liwanag sa kabila ng dilim. Nang marating niya ang bubong, sinalubong siya ng malakas na ihip ng hangin at ang unang patak ng ulan. Ang malamig na tubig na tumatama sa kanyang nagbabagang mga sugat ay nagdulot ng isang uri ng hapdi na nagpanginig sa kanyang buong pagkatao. Napakapit siya sa magaspang na yero. Ang kanyang mga kuko ay kumakalos sa bakal. Lumilikha ng isang mahinang tunog na agad ding nilamon ng dagundong ng kulog sa kalangitan. Dito tayo, ma'am. Dadaan tayo sa puno ng mangga sa gilid ng bakod. Giya ni Cardo habang inaalalayan ang nanghihinang babae. Dahan-dahan silang gumapang sa madulas na bubong. Ang bawat galaw ni Felicity ay tila isang sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa ibaba, nakita niya ang pagdaan ng liwanag mula sa flashlight ng isang gwardiya. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na sumasabay sa agos ng ulan. Huminto sila, pigil ang hininga, habang ang liwanag ay dahan-dahang lumalayo patungo sa kabilang bahagi ng hardin. Nang marating ang dulo ng bakod, ang tanging hadlang na lamang ay ang mataas na pader na may mga nakabaong basag na bote sa itaas. Ngunit sa tulong ng puno ng mangga, dahan-dahang bumaba si Felicity. Ang mga sanga ay kumakalos sa kanyang braso. Nag-iiwan ng mga bagong galos, ngunit wala na siyang pakialam. Sa wakas, ang kanyang mga paa ay muling tumapak sa labas ng lupain ng mga ilustre. Heto po, ma'am. Isuot niyo ito. Iniabot ni Cardo ang isang lumang jacket at isang maliit na supot ng pagkain at pera na inipon ni Manang Rosa. Dumiretso na po kayo sa terminal ng bus. May tiket na po dyan patungong Leyte. Huwag po kayong lilingon.
Salamat, Cardo. Sabihin mo kay Manang, mababayaran ko rin ang lahat ng ito. Nangangatog na, sabi ni Felicity. Nagsimula siyang maglakad sa gitna ng dilim at malakas na buhos ng ulan. Ang kanyang jacket ay mabilis na nabasa, bumibigat sa kanyang balikat. Ngunit nagsilbi itong proteksyon sa kanyang mga sugat mula sa maruming tubig ng kalsada. Ang bawat hakbang ay tila isang labanan laban sa sarili niyang katawan na gustong bumigay. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo at ang bawat ilaw ng sasakyan na dumadaan ay tila isang dambuhalang mata na naghahanap sa kanya. Nang marating niya ang gilid ng highway, ang kanyang tuhod ay tuluyan ng nanghina. Napasandal siya sa isang puno ng nara. Ang kanyang hininga ay kapos at mabilis. Sa gitna ng malakas na ulan, nakita niya ang papalapit na liwanag ng isang malaking bus. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay, pilit na humihingi ng tulong sa gitna ng kawalan. Ngunit bago pa man makalapit ang bus, isang itim na SUV ang biglang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto at isang pares ng makintab na sapatos na balat ang tumapak sa putik. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang boses na nagpatigil sa mundo ni Felicity. Bakit sa dami ng taong maaaring makakita sa kanya sa gabing ito, ang taong pinakakinatatakutan niyang makaharap ang siyang nakatayo sa kanyang harapan? Ito na ba ang katapusan ng kanyang maikling kalayaan o ang simula ng isang mas malupit na pagsubok? Huwag kang tumingin sa akin na parang nakakita ka ng matandang pulubi, Enteng. Ang babaeng nasa harap mo ay ang mismong piraso ng kaluluwang winasak ng mga ilustre. At ngayon ay humihingi ng huling pagkakataon upang mabuhay. Ang boses ni Felicity ay tila isang tuyong kaluskos sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Ang SUV na huminto sa kanyang harapan ay pag-aari ni Mang Enteng, ang pinakamatandang driver ng pamilya na naging saksi sa kanyang mga unang araw bilang asawa ni Benjamin. Nakita ni Felicity ang panginginig ng mga kamay ni Enteng habang hawak ang manibela. Ang mga mata nito ay puno ng sindak at awa habang pinagmamasdan ng kanyang duguan at basang anyo. Ma'am Felicity, anong ginawa nila sa inyo? Pabulong na tanong ni Enteng. Ang kanyang tinig ay halos malunod ang tunog ng mga wiper na mabilis na humahawi sa ulan. Dalhin mo ako sa terminal, Enteng. Kung may natitira pa silang kabutihan sa puso mo para sa akin, kalimutan mong nakita mo ako sa gabing ito. Pakiusap ni Felicity. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng mangisay dahil sa matinding lagnat. Hindi sumagot si Enteng, ngunit mabilis nitong binuksan ang pinto at tinulungan si Felicity na makapasok sa likod. Sa loob ng sasakyang amoy katad at aircon, lalong naramdaman ni Felicity ang dumi at baho ng kanyang sarili. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang damit ay nagiiwan ng mantsa sa mamahaling upuan. Isang mantsa na tila paalala ng lahat ng dumi na ipinahid sa kanya ng mga ilustre. Pagdating sa terminal, iniabot ni Enteng ang kanyang sariling jacket at ilang pirasong papel na pera. Walang salitang binitawan, tanging isang tango na puno ng paggalang bago dahan-dahang lumayo ang sasakyan. Ang biyahe patungong Leyte ay isang mahabang serye ng pasakit. Sa loob ng bus, pilit na isinisiksik ni Felicity ang kanyang sarili sa dulo. Itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng suot na hood. Ang bawat pagtalbog ng bus sa baku-bakong kalsada ay nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang likuran. Tila ba muling binubuhay ang apoy ng kumukulong tubig. Ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang puson. Ang bawat pintig doon ay nagpapaalala sa kanya ng munting buhay na wala na. Upang hindi madaig ng antok at lagnat, mahigpit niyang hinahawakan ang memory card sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang kanyang angkla. Ito ang kanyang pangako ng paghihiganti. Matapos ang halos 20 oras na biyahe, sinalubong siya ng amoy ng basang lupa at sariwang lunti ang kapaligiran ng Leyte.
Malayo ang kanyang nilakad patungo sa paanan ng bundok kung saan nakatayo ang isang maliit na dampa na gawa sa kawayan at nipa. Ito ang tahanan ni Lola Basyang, ang kanyang lola na kilala sa buong baryo bilang isang mahusay na manggagamot ng mga halamang gamot. Lola, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Felicity bago tuluyang bumigay ang kanyang mga binti sa tapat ng pintuan. Naramdaman niya ang magagaspang, ngunit mapagmahal na mga kamay na sumalo sa kanya. Narinig niya ang nag-aalalang boses ni Lola Basyang, tumatawag sa kanyang pangalan, humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Sa loob ng ilang araw, ang mundo ni Felicity ay naging isang malabong panaginip ng amoy ng pinakuluang dahon, ang pait ng mga herbal na inumin, at ang mainit na dampi ng basang tela sa kanyang noo. Nang sa wakas ay magising siya ng maayos, ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintanang gawa sa kapis. Nakita niya si Lola Basyang na maingat na nagdidikdik ng mga dahon sa isang lusong na kahoy. Ang bawat bayo ay lumilikha ng isang ritmong tila tumitibok kasabay ng kanyang puso. Dahan-dahang bumangon si Felicity at lumapit sa isang lumang salamin na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang damit upang makita ang kanyang balikat. Doon, sa liwanag ng umaga, nakita niya ang malaki at lila na pilat na bumabagtas sa kanyang balat. Ito ay magaspang, nakaangat, at tila isang dambuhalang uod na kumapit sa kanyang katawan. Hindi siya umiyak. Sa halip hinawakan niya ang pilat, dinarama ang bawat ukit nito. Bakit ang isang markang dapat ay magpapaalala sa kanya ng kahihiyan ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapangyarihan? Sa bawat guhit ng pilat na ito, nakaukit ang mukha ni Clara, ang malamig na tinig ni Doña Isabel, at ang kahinaan ni Benjamin. Ang pilat na ito ay hindi na tanda ng kanyang pagkatalo. Ito ang magiging mapa ng kanyang pagbabalik. Ang pilat sa iyong balikat ay hindi tanda ng iyong pagkatalo, apo. Iyan ay isang binhi ng iyong muling pagsilang na kailangang diligan ng iyong tapang, hindi ng iyong mga luha. Ang boses ni Lola Basyang ay tila isang malumanay na agos ng tubig sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Nakaupo si Felicity sa isang maliit na bangko, pinapanood ang kanyang lola habang maingat na naghihiwa ng mga sariwang ugat ng luyang dilaw at mga dahon ng sambong. Ang amoy ng pinapakuluang mga herbal ay humahalo sa malamig na hamog ng kabundukan ng Leyte. Sa loob ng ilang buwan, ang bawat araw ni Felicity ay naging isang ritual ng paghilom. Hindi lamang ang kanyang balat ang ginagamot ni Lola Basyang, kundi pati na rin ang kanyang nadurog na pagkatao. Isang hapon, habang naglalagay si Lola Basyang ng isang malapot at madilim na pamahid sa pilat ni Felicity, hindi napigilan ng dalaga ang magtanong, "Lola, paano po ang utang na loob ng mga magulang ko sa mga ilustre? Pakiramdam ko hanggang hindi iyon nababayaran, nakakadena pa rin ako sa kanila." Itinigil ni Lola Basyang ang kanyang ginagawa at tiningnan ng diretso si Felicity sa mga mata. Ang kanyang mga mata, bagamat malabo na dahil sa katandaan, ay tila nakakakita hanggang sa kailaliman ng kaluluwa ng kanyang apo. Ang utang na loob, Felicity, ay hindi isang lisensya para sa ibang tao na tapakan ang iyong dangal. Ang buhay na kinuha nila sa iyo, ang iyong anak, ang iyong katinuan, ay hindi matutumbasan ng anumang halaga ng salapi. Sila ang may malaking utang sa iyo, apo. Isang utang na dugo na kailanman ay hindi nila kayang bayaran. Mula sa araw na yon, tila may nagbago sa loob ni Felicity. Ang bawat pagdurog niya ng mga dahon sa lusong ay naging simbolo ng kanyang pagdurog sa kanyang sariling takot. Ang bawat sangkap na kanyang natututunan, mula sa pampatuyo-iyo ng sugat hanggang sa pampabura ng itim na marka sa balat, ay naging bahagi ng kanyang plano. Nagsimula siyang mag-eksperimento. Pinagsasama ang karunungan ng kanyang lola at ang kanyang kaalaman sa modernong teknolohiya na natutunan niya noong nasa kolehiyo pa siya.
Ang kanyang unang tagumpay ay isang cream na gawa sa katas ng mga pambihirang halaman sa gubat ng Leyte, hinaluan ng mga natural na langis. Nang ipahid niya ito sa kanyang sariling pilat, nakita niya ang dahan-dahang paglambot ng matigas na tissue. Ang lila na kulay ay unti-unting nagiging kulay balat. Ngunit higit sa lahat, ang hapdi na tila laging nagnininga sa kanyang balikat ay tuluyan ng pinalitan ng isang malamig at maginhawang pakiramdam. Isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng isang lampara, binuksan ni Felicity ang kanyang lumang laptop na ipinadala ni Manang Rosa sa pamamagitan ni Cardo. Sa tulong ng mahinang signal sa bundok, gumawa siya ng isang maliit na pahina sa social media. Pinangalanan niya itong Flor de Felicity. Hindi siya nagpakita ng mukha. Ang tanging larawan na inilagay niya ay ang isang bago at pagkatapos nakuha ng isang maliit na bahagi ng kanyang pilat na nagpapakita ng milagrong hatid ng kanyang likha. Hindi na ako ang Felicity na biktima, bulong niya sa sarili habang pinapanood ang bawat pag-ikot ng loading icon sa screen. Ako ang Felicity na magbabalik ng bawat sakit na ibinigay niyo. Ilang linggo ang lumipas at ang kanyang maliit na pahina ay nagsimulang makakuha ng atensyon. Maraming kababaihan na may mga sugat at pilat mula sa operasyon, aksidente at biktima ng karahasan ang nagsimulang magpadala ng mensahe. Ang bawat kwento nila ay tila salamin ng kanyang sariling pinagdaanan. Sa bawat boteng ipinapadala niya, kalakip ang isang sulat ng pag-asa. Ngunit isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga order, isang abiso ang lumitaw sa kanyang screen. Isang malaking order mula sa isang kilalang pangalan sa Maynila. Isang tao na naging bahagi ng kanyang nakaraan. Isang matalas na abogado na tanging nakakaalam ng tunay na nangyari sa loob ng mansyon ng mga ilustre bago siya tumakas. Sino ang taong ito at bakit ngayon lang siya nagparamdam? Ito ba ay isang tulong mula sa langit o isang bagong paraan para mahanap siya ng mga taong nais siyang patahimikin ng habambuhay? Huwag mong kalimutan ang mukhang ito, Sandra, dahil ito ang mukhang sisingil sa bawat luhang pumatak sa sahig ng mga ilustre. Hindi na ako ang Felicity na kilala mo, ang babaeng marupok at madaling apakan. Ang boses ni Felicity ay wala ng bahid ng panginginig habang kaharap niya si Attorney Sandra sa loob ng isang pribadong silid sa isang mamahaling hotel sa Maynila. 2 taon ang lumipas mula nang huli silang magkita at ang transformation ni Felicity ay sapat na upang hindi siya makilala ng kahit na sino. Ang kanyang buhok na dati ay laging nakapusod ay ngayon ay maingat na nakastyle at ang kanyang suot na itim na terno ay nagpapakita ng awtoridad. Ngunit sa ilalim ng telang iyon, sa kanyang kanang balikat, alam niyang naroon pa rin ang pilat. Hindi na bilang isang sugat, kundi bilang isang paalala ng kanyang misyon. Ang Flor de Felicity ay hindi na lamang isang maliit na pahina sa social media. Ito ay isa na sa pinaka-pinag-uusapang brand ng skincare sa bansa, lalo na para sa mga biktima ng sunog at malalalim na sugat. Ang serye ng kanyang tagumpay sa Leyte ay nagbigay sa kanya ng sapat na yaman at koneksyon upang bumalik sa Maynila nang nakataas ang noo. Si Sandra na dati niyang kaibigan sa kolehiyo, ang naging lihim niyang katuwang sa pagbuo ng legal na pundasyon ng kanyang kumpanya at sa paghahanda ng kaso laban sa mga ilustre. Handa ka na ba talaga, Felicity? Tanong ni Sandra, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-aalala. Sa sandaling lumabas ka sa stage na yon para sa launching ng bago mong produkto, malalaman ng buong mundo na buhay ka, malalaman ni Doña Isabel na hindi ka naglaho. Iyon naman ang gusto ko, Sandra. Gusto kong makita nila ang multo ng kanilang nakaraan na ngayon ay mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa kanila. Sagot ni Felicity habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Inayos niya ang kanyang collar upang matiyak na natatakpan ang bahagi ng kanyang pilat.
Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa kanyang desisyon. Nagsimula ang programa sa malaking ballroom ng hotel. Ang paligid ay puno ng mga bulaklak na rosas at ang bango ng mga herbal na sangkap ng kanyang produkto. Maraming sikat na personalidad, negosyante at media ang naroon. Bilang CEO ng Flor de Felicity, kailangang umakyat ni Felicity sa entablado upang magbigay ng talumpati. Habang naglalakad siya patungo sa podium, ang bawat kislap ng mga kamera ay tila mga bituin na nagbibigay pugay sa kanyang muling pagsilang. Ang bawat pilat ay may kwento. Simula ni Felicity, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid sa pamamagitan ng mga speaker. Ang ilan ay nakikita, ang ilan ay nakatago sa puso. Ang Flor de Felicity ay binuo hindi upang itago ang mga pilat na yon, kundi upang hilumin ang sakit na dulot nito. Habang nagsasalita, ang kanyang paningin ay gumala sa madla. Sa gitna ng karamihan, sa gawing dulo ng ballroom, nakikita niya ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakatayo ng matuwid, suot ang isang navy blue na suit at may hawak na baso ng alak. Nanigas ang buong katawan ni Felicity nang magtama ang kanilang mga mata, si Benjamin. Ang mukha ni Benjamin ay puno ng pagkalito. Nakakunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan ang babaeng nasa entablado. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa baso. Tila ba may isang alaala na pilit bumabalik sa kanyang isipan. Isang amoy ng sinigang, isang mahinang tinig, at isang pangakong binitawan sa ilalim ng ulan. Pakiramdam ni Felicity ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat salita ng kanyang talumpati ay tila nawala sa kanyang isipan, pinalitan ng mabilis na dagundong ng kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahang humakbang si Benjamin pasulong, pilit na tinitingnan ng maigi ang mukha ng babaeng tinatawag na Madam Felicity. May isang uri ng sakit at pag-asa sa kanyang mga mata na tila gustong sumigaw ng isang pangalan. Bakit sa gitna ng kanyang pinakaimportanteng gabi, ang nakaraan na pilit niyang tinalikuran ang siyang unang humaharap sa kanya? Nakikilala na ba siya ng lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamasakit na pagluha? O ito ba ay isa lamang laro ng mapaglarong tadhana? Tanong, Felicity, ikaw ba talaga yan? Imposible. Ang sabi ni Mommy, ang sabi nila ay wala ka na. Ang boses ni Benjamin ay tila isang naghihingalong bulong habang nakatayo siya sa pintuan ng pribadong silid ni Felicity sa likod ng entablado. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng gulat, pangungulila, at isang uri ng takot na tila nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang pinakamadilim na panaginip. Ang baso ng alak na hawak niya kanina ay wala na. Marahil ay naiwan sa kung saan dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Tila natatakot na sa isang pikit ay maglaho ang babaeng nasa harap niya. Dahan-dahang humarap si Felicity. Suot ang isang maskara ng kalamigan na tila gawa sa pinakamatigas na yelo. Inayos niya ang kanyang mamahaling relo. Ang bawat galaw ay puno ng poise at autoridad. Isang malayo at ibang-ibang bersyon ng Felicity na dati ay yumuyuko sa harap ng kanyang asawa. Tiningnan niya si Benjamin ng diretso sa mga mata, ngunit wala ng pagmamahal o sakit na makikita rito. Tanging isang malalim at walang hanggang kawalan. Mawalang galang na, Mr. Illustre. Ngunit tila nagkakamali kayo ng taong kinakausap. Sagot ni Felicity sa isang boses na kasing talas ng isang labaha. Ako si Felicity de la Cruz, ang CEO ng kumpanyang ito. At sa pagkakaalam ko, wala akong asawang nagngangalang Benjamin. Huwag mong gawin ito sa akin, Felicity. Alam ko ang mga mata na yan. Iyan ang mga mata ng babaeng pinakasalan ko. Pagsusuma mo ni Benjamin, sinubukan niyang abutin ang kamay ni Felicity, ngunit mabilis itong iniwas ng dalaga. Naghahanap ako, Felicity. Pagbalik ko galing Singapore, wala ka na sa attic. Sabi ni Mommy,
Nagpumilit ka raw umalis at sumama sa ibang lalaki. Hindi ako naniwala. Pero wala akong nahanap na bakas mo. Araw-araw akong nagsisisi na iniwan kita sa gabing iyon. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Felicity. Ang salitang pagsisisi mula sa bibig ni Benjamin ay tila isang insulto sa bawat gabing umiyak siya sa dilim. Sa bawat segundong tiniis niya ang hapdi ng kanyang nasunog na balat at sa bawat patak ng dugo ng kanilang anak na pumatak sa maduming banig. Ang asawang kilala mo ay matagal nang namatay, Benjamin, sabi ni Felicity. Ang kanyang tinig ay bumaba at naging mas seryoso. Namatay siya sa loob ng attic niyo habang humihingi ng tulong na kailanman ay hindi dumating. Namatay siya kasabay ng sanggol na hindi niyo man lang binigyan ng pagkakataong mabuhay dahil sa takot niyo sa reputasyon ng pamilya niyo. Nanlaki ang mga mata ni Benjamin at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sanggol? Anong sinasabi mo? Buntis ka? Wala ka nang pakialam doon. Putol ni Felicity, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kanyang desk. Ang asawa ko ay isang lalaking duwag na mas piniling makinig sa kanyang ina kaysa protektahan ang kanyang pamilya. At ikaw, Benjamin Ilustre, ay kamukhang-kamukha ng lalaking iyon. Kaya pakiusap, lumabas ka na bago pa ako tumawag ng security. Marami pa akong gagawing mas mahalaga kaysa sa makipag-usap sa isang estranghero. Naiwang nakatayo si Benjamin, tila ba binuhusan ng malamig na tubig sa gitna ng silid. Ang bawat salita ni Felicity ay tila isang saksak sa kanyang dibdib, lalo na ang tungkol sa kanilang anak. Narinig ni Felicity ang mabigat at gumaralgal na paghinga ng kanyang asawa, ngunit hindi siya lumingon. Hindi niya hinayaang makita nito ang panginginig ng kanyang sariling mga labi. Nang marinig niya ang dahan-dahang pagpindot ng hawakan ng pinto at ang tunog ng pagsara nito, doon lamang dahan-dahang napaupo si Felicity. Napahawak siya sa kanyang kanang balikat. Naramdaman ang matigas na tissue ng kanyang pilat sa ilalim ng tela ng kanyang suit. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo. Tila ba muling bumabalik ang init ng gabing iyon? Bakit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, ang isang tinig mula sa kanyang nakaraan ay may kapangyarihan pa ring yumanig sa kanyang mundo? Sapat na ba ang kanyang galit upang matakpan ang anino ng isang lalaking naging bahagi ng kanyang mga pangarap? O ang paghaharap na ito ay simula lamang ng isang mas masakit na gulo? Tama. Hindi mahalaga kung sino ang masaktan, basta makuha ko ang distribution rights ng Flor de Felicity. Isipin mo, Sandra, kapag nasa kamay ko na ang kumpanyang yon, hinding-hindi na ako aasa sa maliit na mana mula kay Benjamin. Ang mga salitang yon ni Clara ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa loob ng isang marangyang kafe sa Makati. Nakaupo siya sa harap ni Attorney Sandra, suot ang kanyang pinakamahal na alahas at isang mapagmataas na ngiti. Ang kanyang boses ay puno ng kasakiman, ang uri ng boses na walang pakialam sa moralidad, basta't mapuno ang kanyang bulsa. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga kamay, ang parehong mga kamay na humawak sa mainit na takure 2 taon na, ang nakalilipas, ay maingat na nag-aayos ng kanyang buhok. Tila ba isa siyang inosenteng prinsesa sa mata ng publiko. Sa kabilang bahagi ng kafe, nakaupo si Felicity sa isang sulok na hindi pansinin, nakasuot ng malalaking shades at isang scarf. Naririnig niya ang bawat salita ni Clara sa pamamagitan ng maliit na earphone na nakakonekta sa wire na suot ni Sandra. Ang bawat tawa ni Clara ay tila isang kiss-kiss ng bakal sa kanyang mga sugat na matagal nang naghilom. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang mapait na biro. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay ay ngayon ay nagkakandara pa upang makuha ang produkto na bunga ng kanyang sariling paghihirap. Nararamdaman ni Felicity ang isang pamilyar na init na gumagapang sa kanyang kanang balikat. Hindi ito ang init ng kumukulong tubig,
kundi ang apoy ng puot na matagal niyang kinulong sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tasa ng tsaa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Gusto niyang tumayo, harapin ang babaeng iyon, at ipahiya ito sa harap ng lahat. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang paghihiganti ay isang pagkaing mas masarap pagsaluhan kapag ito ay malamig at pinagplanuhang mabuti. Gusto ng investor namin na ikaw ang maging mukha ng aming bagong line, Miss Illustre. Sabi ni Sandra, sinusunod ang script na isinulat ni Felicity. Ngunit kailangan namin ng kasiguraduhan na kaya mong protektahan ang reputasyon ng brand. Reputasyon! Sandra, ako ang definisyon ng class sa lipunang ito. Mayabang na sagot ni Clara habang dahan-dahang hinahalo ang kanyang kape. Ang tunog ng kutsara na tumatama sa porselana ay tila isang ritmong nagpapatulog sa kanyang katinuan. Wala akong anumang bahid ng dumi. Malinis ang pangalan ko at handa akong gawin ang lahat para manatiling ganoon. Nang matapos ang meeting, nagmamadaling lumabas si Clara, puno ng pangarap na mas lalong yumaman. Hindi niya napansin ang isang delivery man na lumapit sa kanya bago siya makasakay sa kanyang sasakyan. Isang magandang kahon na may itim na ribon ang iniabot sa kanya. Isang pasasalamat daw mula sa kanyang bagong business partner. Pagdating sa loob ng kanyang sasakyan, excited na binuksan ni Clara ang kahon. Inasahan niya ang isang mamahaling sample ng skincare o marahil ay isang mamahaling pabango. Ngunit nang maalis ang takip, ang kanyang muka ay agad na nawalan ng kulay. Sa loob ng kahon ay isang lumang takure na gawa sa tanso, isang takure na kalawangin at may mga mantsa ng sunog. At sa ilalim nito, isang kupas at lukot na piraso ng papel. Dahan-dahang kinuha ni Clara ang papel. Ito ay isang ultrasound scan mula 2 taon na ang nakalilipas. Isang munting imahe ng isang sanggol na hindi kailanman naisilang. Walang pangalan ang nakalagay, tila isang lihim na mensahe mula sa hukay. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Clara. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo-gulo, habang ang lamig ng aircon sa loob ng sasakyan ay tila nagbago at naging kasing init ng apoy. Tumingin siya sa labas ng bintana. Pilit na hinahanap kung sino ang nagpadala nito. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang mga tao sa kalsada na tila mga aninong naglalakad sa dilim. Bakit ang isang bagay na dapat ay matagal nang nabaon sa limot ay muling nagbabalik upang maningil? Ang takuri ba na ito ay isang babala lamang? O ito na ang simula ng pagguho ng toreng ginto na itinayo ni Clara sa ibabaw ng mga bangkay ng kanyang mga kasalanan? Isang hamak na katulong lamang siya noon at kahit magsuot siya ng ginto ngayon, amoy putik pa rin ang kanyang pinagmulan. Huwag ninyong kakalimutan na ang pangalang Illustre ay hindi nabubuo ng pera lamang, kundi ng dangal na ilang henerasyon nating inalagaan. Ang tinig ni Doña Isabel ay kasing lamig ng marmol sa loob ng malawak na silid-pulungan ng kumpanya. Nakaupo siya sa kabisera, ang kanyang mga kamay na may suot na dambuhalang singsing na brilyante ay maingat na humahaplos sa kanyang mga perlas. Isang kilos na tila sinusubukang linisin ang bawat mantsa ng nakaraan. Sa harap niya ay ang mga board members na tila mga estatwang, takot huminga. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng lason, isang paalala na sa loob ng gusaling ito, siya ang Diyos na dapat sambahin at ang demonyong dapat katakutan. Sa kabila ng kanyang marangyang anyo, ang bawat dasal na binibitawan ni Isabel sa harap ng altar tuwing umaga ay tila isang hungkag na ritual lamang. Ang kanyang kabanalan ay isang maskara na dahan-dahang nagkakabitak-bitak. Sa kabilang bahagi ng lungsod, pinapanood ni Felicity ang live stream ng press conference ng Illustre Foundation sa kanyang tablet. Ang bawat pagngiti ni Isabel sa harap ng kamera habang namimigay ng donasyon sa mga mahihirap ay nagdudulot ng isang uri ng pagkasuklam sa sikmura ni Felicity. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang kutsilyo.
Ang babaeng nagnakaw ng buhay ng kanyang anak ay ngayon ay nagpapakitang tao bilang ina ng mga nangangailangan. Nararamdaman ni Felicity ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pananabik na gibain ang toreng ginto ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat detalye ng mukha ng matanda. Ang mga kulubot na tila mga ukit ng bawat kasalanang ginawa nito. Inayos ni Felicity ang kanyang upo. Naramdaman ang lamig ng aircon sa kanyang balat. Ngunit sa loob niya ay may apoy na handa ng sumiklab. Handa na ang lahat, madam. Bulong ni Sandra na pumasok sa silid ng walang ingay. Ang mga dokumento tungkol sa ilegal na paglilipat ng pondo ng Illustre Foundation at ang testimonya ng mga dating empleyado ay naisumite na sa mga tamang tao. Isang click na lang at magsisimula na ang pagguho. "Wag muna, Sandra," sabi ni Felicity. Ang kanyang tinig ay tila isang malalim na bulong mula sa isang madilim na kagubatan. Gusto kong makita ang kanyang mukha kapag nalaman niyang ang taong tinatawag niyang basura ang siyang hahatak sa kanya pababa sa putikan. Gusto kong madama niya ang bawat segundo ng kanyang pagbagsak. Sa gitna ng press conference, isang hindi inaasahang katanungan mula sa isang reporter ang bumasag sa katahimikan. "Doña Isabel, may mga balita po kaming natanggap na ang inyong kumpanya ay hinaharap ang isang malaking demanda mula sa CEO ng Flor de Felicity. Totoo po ba na may kaugnayan ito sa isang madilim na sikreto ng inyong pamilya mula 2 taon na ang nakalilipas?" Ang ngiti sa mga labi ni Isabel ay biglang naging isang matigas na guhit. Ang kanyang mga mata ay nanlisik at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa gilid ng mesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila ba may isang dambuhalang bagyo na paparating. "Walang katotohanan ang mga tsismis na yan," mariing sagot ni Isabel, bagamat ang panginginig ng kanyang boses ay hindi niya tuluyang maitago. "Ang sinumang nagpapakalat ng kasinungalingang yan ay haharap sa buong puwersa ng aming mga abogado. Ang ilustre ay mananatiling ilustre." Ngunit bago pa man makapagsalita muli ang reporter, ang malaking screen sa likod ni Isabel na dapat ay nagpapakita ng mga charity works ng pamilya ay biglang nagbago. Hindi na mga larawan ng pagtulong ang nakita ng madla. Ang lumitaw ay isang malabo, ngunit malinaw na video, isang eksena sa isang madilim na kusina. Ang singaw ng mainit na tubig at ang isang boses na kasing talas ng kamatayan na nag-uutos na ikulong ang isang babaeng naghihingalo. Ang tunog ng mga kamera na sunod-sunod na kumukuha ng litrato ay tila mga putok ng baril sa pandinig ni Isabel. Napalingon siya sa screen at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng mga perlas na suot niya. Ang bawat lihim na pilit niyang ibinaon ay tila bumangon mula sa hukay upang ituro siya sa harap ng buong bansa. Bakit sa gitna ng kanyang pinakamataas na sandali ay tila may kamay na humahila sa kanya pababa sa impyernong siya rin ang gumawa? Ito na ba ang katapusan ng maskara ni Doña Isabel? O mayroon pa siyang huling alas na handang ilabas upang isalba ang kanyang nalulunod na dangal? Ang dangal ay parang isang mamahaling salamin, Doña Isabel. Kapag nabasag na ito at naging libu-libong piraso, kahit anong dami ng ginto ang ibayad mo, hinding-hindi mo na maibabalik ang dating kinang. Ngayon, pagmasdan mo ang pagguho ng iyong kaharian. Ang tinig ni Felicity ay umalingaw-ngaw sa gitna ng engranding ballroom ng mga ilustre. Gabi ng taunang fiesta gala kung saan ang lahat ng makapangyarihan sa lipunan ay nagtitipon. Ngunit ang kislap ng mga kristal na chandelier ay tila naging mapusyaw kumpara sa bagsik na dala ni Felicity. Nakatayo siya sa gitna ng bulwagan. Suot ang isang puting bestido na tila sumasagisag sa kanyang muling pagkabuhay. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa kanya. Ang babaeng inakala nilang
matagal nang kinalimutan ng panahon. Sa malaking screen sa likod ng entablado, hindi na lamang ang video ng kusina ang ipinapalabas. Ngayon, kasama na ang mga kopya ng bank records, ang lihim na paglipat ng mga ari-arian at ang testimonya ni Manang Rosa. Ang bawat dokumentong lumilitaw ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng reputasyon ng mga ilustre. Ang mga bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila naging isang malakas na dagundong ng paghatol. Ang mga tingin na dati ay puno ng paghanga kay Doña Isabel ay napalitan ng pandidiri at pangingilabot. Hindi iyan totoo. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa matinding takot. Sinubukan niyang lapitan ng projector upang patayin ito, ngunit huli na ang lahat. Narinig ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na balat mula sa malawak na pintuan. Isang grupo ng mga pulis, kasama si Attorney Sandra, ang pumasok sa bulwagan. Ang tunog ng mga bakal na panyapak na tumatama sa makintab na sahig ay tila isang ritmong nagbabadya ng katapusan. Clara Ilustre, inaaresto ka namin sa kasong frustrated homicide at seryosong pananakit sa katawan. Mariing pahayag ng opisyal. Ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga manipis na kamay ni Clara ay naging hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang kanyang mga sigaw ng pagprotesta ay walang nagawa habang kinaladkad siya palabas ng ballroom sa harap ng mismong mga taong dati ay kalaro niya sa karangyaan. Ang kanyang pulang bestido ay tila naging isang mantsa ng kahihiyan sa gitna ng karamihan. Lumingon si Felicity kay Doña Isabel. Ang matanda ay nakatayo sa tabi ng kanyang trono. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa kanyang rosaryo. Ngunit ang mga butil nito ay dahan-dahang nalaglag at kumalat sa sahig. Isang senyales ng pananampalatayang wala namang laman. Ito ba ang gusto mo, Felicity? Bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila gumaralgal na plaka. Ang wasakin ang pamilyang nagbigay sa iyo ng lahat. Hindi ko winasak ang pamilya niyo, Doña Isabel. Tugon ni Felicity habang dahan-dahang lumalapit. Kayo ang bumasag sa sarili niyo noong gabing mas pinili niyo ang pangalan niyo kaysa sa buhay ng anak ko. Ang bawat luhang pumatak sa atik ay naging batis na ngayon ay lulunod sa inyo. Biglang natigilan si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang labi ay dahan-dahang tumabingi patungo sa isang bahagi. Ang kanyang kanang kamay na dati ay laging nakataas sa awtoridad ay biglang nanghina at bumagsak sa kanyang tabi. Isang mahaba at mabigat na paghinga ang lumabas sa kanyang bibig, kasunod ng pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila isang wakas sa isang madilim na kabanata. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga tao ay nagkakandara pa upang tumawag ng saklolo, na natiling nakatayo si Felicity. Tiningnan niya ang kanyang balikat, naramdaman ang pilat sa ilalim ng kanyang damit. Wala siyang naramdamang katuwaan, kundi isang malalim na paghinga ng kalayaan. Ang apoy na nagsimula sa isang takurin ng tubig ay tuluyan ng naging abo. Bakit ang tamis ng tagumpay ay may kasamang pait ng alaala? Ang pagbagsak ba ng mga ilustre ay sapat na upang punan ang puwang sa kanyang puso? O mayroon pa ring bahagi ng kanyang pagkatao na nananatiling nakakulong sa madilim na atik ng nakaraan? Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng paghihiganti, Doña Isabel. Minsan, ang pinakamalupit na parusa ay ang mabuhay sa gitna ng mga alaalang hindi mo na kayang baguhin, habang pinapanood ang sarili mong unti-unting nilalamon ng limot. Ang boses ni Felicity ay tila isang marahang bulong sa loob ng mamahaling silid sa ospital. Ngunit sa likod ng marangyang kurtina at amoy ng mga mamahaling bulaklak, ang silid na yon ay naging isang malamig na bilanggo para kay Doña Isabel. Nakahiga ang matanda. Ang kalahati ng kanyang mukha ay bagsak at tila isang tuyong balat na nakadikit sa buto. Ang kanyang mga mata
na dati ay nag-aapoy sa awtoridad, ngayon ay tila 2 basong walang laman. Tanging luha na lamang ang dumadaloy sa gilid ng kanyang mga pisngi. Hindi siya makapagsalita. Tanging ang gumaralgal na tunog ng kanyang paghinga ang bumabasag sa katahimikan. Wala ang mga kaibigan niyang alta sosyedad. Wala ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanyang harapan. Matapos ang eskandalo sa fiesta, ang pangalang ilustre ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Ang bawat donasyong ibinigay niya ay ibinalik. At ang bawat paanyayang ipinadala niya ay naging basurang itinapon sa kanto. Ang hiya, na pilit niyang itinago sa loob ng atik, ay naging isang dambuhalang alon na tuluyan ng sumira sa kanyang binuong tore ng kasinungalingan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim at masikip na selda, nakaupo si Clara sa isang matigas na semento. Ang kanyang suot na mamahaling silk na damit ay punit-punit na at puno ng mantsa ng putik at luha. Wala na ang kanyang mga alahas, pinalitan ng malamig na bakal na rehas. Ang bawat kalabog ng pinto ng kulungan at ang bay ng paghampas ng metal sa metala ay tila isang paalala na ang kanyang kalayaan ay isa na lamang malayong panaginip. Ang kanyang mga sigaw ng galit ay hindi pinapansin ng mga gwardiya. At ang tanging sumasagot sa kanya ay ang katahimikan ng gabi. Isang hapon, pumunta si Benjamin sa opisina ni Felicity. Hindi siya nakasuot ng kanyang pamilyar na suit. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting t-shirt at maong, at ang kanyang mukha ay bakas, ang matinding pagod at pagsisisi. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa ni Felicity. "Nilagdaan ko na ang lahat, Felicity," sabi ni Benjamin. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong kaluskos. "Tinalikuran ko na ang lahat ng karapatan ko sa mana at sa kumpanya. Ibinigay ko na ang lahat ng aking personal na yaman upang itayo ang Pilat Foundation, isang sentro para sa mga kababaihang dumanas ng karahasan sa loob ng kanilang sariling tahanan. Hindi nito maibabalik ang anak natin, pero sana ay makatulong ito sa paghilom ng kahit isang bahagi ng sugat na iniwan ko." Tiningnan ni Felicity ang kanyang asawa. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Isang lalaking huli nang natutong maging matapang. Ngunit ang sugat sa puso ni Felicity ay hindi na basta-bastang mapagtatagpi ng isang pirasong papel. "Salamat, Benjamin," sagot ni Felicity. Ang kanyang tinig ay walang galit, ngunit wala ring init. "Ang pagpili mong gumawa ng tama ngayon ay para sa sarili mo, hindi para sa akin. Ang kapatawaran ay isang mahabang proseso, at sa ngayon, kailangan ko munang unahin ang sarili kong kapayapaan." Tumalikod si Felicity at tumingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang kalangitan ay naging kulay kahel at lila, isang sining ng kalikasan na tila nagbabadya ng pagtatapos ng isang mahabang bagyo. Nararamdaman niya ang dahan-dahang pagluwag ng kurot sa kanyang dibdib. Ang bawat piraso ng kanyang buhay na winasak ng mga ilustre ay dahan-dahang nabubuo muli. Ngunit sa ibang anyo, isang anyong mas matatag at mas malaya. Bakit ang pagpapatawad sa sarili ay mas mahirap kaysa sa pagpaparusa sa iba? Sa gitna ng pagguho ng mga ilustre, nahanap na nga ba ni Felicity ang tunay na katarungan, o mayroon pa ring isang huling hakbang na kailangan niyang gawin bago siya tuluyang makabalik sa luntiang bukirin ng Leyte? Ang pilat sa aking balikat ay hindi na sumisigaw ng sakit, kundi humihinga na ng kalayaan. Hindi na ito marka ng aking pagkamartir, kundi isang gintong selyo ng aking muling pagsilang mula sa abo ng nakaraan. Ang amoy ng basang lupa at sariwang dahon ng Leyte ay muling yumakap kay Felicity habang naglalakad siya sa gitna ng malawak na taniman ng mga herbal. 2 taon matapos ang pagbagsak ng mga ilustre, ang dating tuyot na lupain na pilit kinuha ng mga bangko ay naging isang luntiang paraiso, ang puso ng Flor de Felicity. Ang bawat hakbang niya sa malambot na damo
ay tila isang haplos ng kalikasan. Nagpapaalala sa kanya na ang buhay, gaano man ito wasakin, ay laging may paraan upang muling sumibol sa ilalim ng init ng araw. Pumasok siya sa loob ng dampa ni Lola Basyang, kung saan ang bawat sulok ay amoy luyang dilaw at sambong. Lumapit siya sa lumang salamin at dahan-dahang ibinaba ang kanyang balikat. Ang dambuhalang pilat na dati ay lila at nakakatakot ay isa na lamang ngayong mapusyaw na linya, tila isang mahinang guhit ng ulap sa gitna ng kanyang balat. Hinawakan niya ito at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang kurot sa kanyang puso. Wala na ang mukha ni Clara, wala na ang malamig na tinig ni Doña Isabel. Ang tanging naroon ay ang init ng kanyang sariling tagumpay. Kinuha ni Felicity ang isang sobre mula sa kanyang bag, ang pinal na desisyon ng korte para sa kanyang annulment at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang kanyang pangalan ay opisyal ng Felicity de la Cruz. Sa harap ng isang maliit na kalan, dahan-dahan niyang sinilaban ang huling piraso ng papel na nagdudugtong sa kanya sa pangalang ilustre. Pinanood niya ang bawat titik na nilalamon ng apoy. Ang usok ay dahan-dahang dinala ng hangin palabas ng bintana. Tila ba mga huling bakas ng kanyang pagkabilanggo. "Malaya ka na, apo," bulong ni Lola Basyang mula sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang nakatingin sa kanyang apo na ngayon ay isang ganap na reyna ng sarili niyang mundo. Lumabas si Felicity patungo sa burol kung saan tanaw ang buong lambak. Ang kalangitan ay naging isang dambuhalang canvas ng kulay kahel, rosas at ginto, habang ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa abot tanaw. Ang ihip ng hangin ay tila isang kanta ng pasasalamat, humahalik sa kanyang mga pisngi at nagpapalipad sa kanyang buhok. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang presensya sa likuran niya. Lumingon siya at nakita si Benjamin na nakatayo sa paanan ng burol. Hindi ito lumapit. Tila alam na may hangganan ang lugar na maaari niyang apakan sa bagong buhay ni Felicity. Suot ni Benjamin ang isang simpleng barong at may dalang isang maliit na puno ng nara na itatanim sana sa pundasyon ng Pilot Foundation. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng paghanga na walang halong pag-aari. Isang pagkilala sa isang babaeng hindi na kailangan ng kanyang proteksyon. Tiningnan ni Felicity si Benjamin. Ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ngunit sa halip na sakit o pait, isang matamis at payapang ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagsasabing nahanap na niya ang katarungan sa pamamagitan ng paghilom at ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik, kundi ang pagpapakawala sa bigat na pumipigil sa kanya. Tumalikod si Felicity sa anino ng kanyang nakaraan at muling humarap sa bukang liwayway na paparating. Ang bawat hakbang niya pasulong ay tila isang panata sa munting buhay na nawala sa kanya. Isang panata na mabubuhay siya ng buo, malaya at masaya. Ang pilat sa kanyang balikat ay mananatili hindi bilang tanda ng kahihiyan, kundi bilang isang medalya ng isang babaeng nagawang talunin ang bagyo at nahanap ang kanyang sariling liwanag. Bakit ang paglaya ay tila mas matamis kapag ito ay pinaghirapan sa gitna ng apoy? Sa huling sulyap ni Felicity sa lumulubog na araw, alam niyang ang bukas ay hindi na lamang isang panaginip, kundi isang katotohanang siya mismo ang humubog mula sa kanyang sariling mga kamay. Ang dapit hapon sa Leyte ay tila isang gintong yakap na bumabalot sa buong lambak ng Flor de Felicity. Sa loob ng malawak na hardin, hindi na lamang mga halamang gamot ang yumayabong, kundi pati na rin ang mga pangarap ng mga kababaihang dumanas ng hapdi ng kahapon. Nakaupo si Felicity sa isang kahoy na tumba-tumba sa balkonahe ng kanyang bagong bahay. Isang bahay na gawa sa matibay na nara at puno ng malalaking bintana, malayo sa madilim at masikip na atik na minsan niyang naging mundo.
Pinapanood niya ang mga bata na nagtatakbo sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay tila isang musika na nagpapatahimik sa bawat natitirang ingay ng kanyang nakaraan. 3 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang Toreng Ginto ng mga ilustre. Ang balita tungkol sa pagpanaw ni Doña Isabel sa loob ng isang tahimik at payak na nursing home ay hindi na nagdulot ng gulat kay Felicity. Ang matanda ay namatay na walang kahit isang perlas sa kanyang leeg. Tanging ang mga alaala ng kanyang mga kasalanan ang naging huling kasama niya sa kailaliman ng gabi. Si Clara naman ay nananatiling bilanggo ng kanyang sariling puot sa loob ng selda. Unti-unting nililimot ng lipunang dati ay kanyang pinaghaharian. Ang kanilang katapusan ay hindi naging madugo, kundi naging isang mahaba at malungkot na paglalaho, isang tunay na katarungang itinakda ng tadhana. Minsan sa isang buwan, nakakatanggap si Felicity ng isang liham mula sa Pilot Foundation sa Maynila. Hindi ito galing sa isang abogado, kundi mula kay Benjamin. Sa bawat sulat, ibinibida ni Benjamin ang mga kwento ng tagumpay ng mga kababaihang natutulungan ng center, mga inang muling nakasama ang kanilang mga anak, at mga asawang natutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Hindi humihiling si Benjamin na bumalik sa buhay ni Felicity. Ang bawat salita niya ay puno ng paggalang at isang uri ng pag-ibig na natuto ng magpalaya. Tinanggap na ni Felicity ang kanyang kapatawaran, ngunit alam nilang dalawa na ang basag na salamin ay maaari mang idikit, ngunit ang mga lamat nito ay mananatili. Mas pinili nilang maging dalawang magkaibang agos ng tubig na nagpapadaloy ng kabutihan sa magkaibang direksyon. Hinaplos ni Felicity ang kanyang kanang balikat. Ang pilat na dati ay simbolo ng kanyang kahihiyan ay isa na ngayong bahagi ng kanyang kagandahan. Hindi niya ito pilit na tinatago sa ilalim ng makapal na tela. Sa bawat pagsusuot niya ng sleeveless na bestido, ang pilat na yon ay nagsisilbing saksi sa kanyang katatagan. Ito ang kanyang medalya. Isang paalala na ang isang babae ay maaaring masunog sa apoy ng pagtataksil, ngunit maaari siyang muling mabuo mula sa kanyang sariling abo, na mas matibay at mas makinang kaysa dati. Nanay, halina po kayo. Ang ganda po ng bahaghari sa likod ng bundok. Tawag ng isang maliit na batang babae na kanyang inampon mula sa foundation. Isang batang pinangalanan niyang Hope. Tumayo si Felicity nang may ngiti sa kanyang mga labi at liwanag sa kanyang mga mata. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang anak, naramdaman niya ang malamig na ihip ng hangin na tila bumubulong ng isang huling pamamaalam sa lahat ng sakit. Ang gabi ay paparating, ngunit hindi na siya natatakot sa dilim. Dahil sa loob ng kanyang puso, nahanap na niya ang liwanag na hindi kailanman mamatay, ang liwanag ng pagmamahal sa sarili at ang kapayapaang dulot ng tunay na kalayaan. Ang kwento ng kanyang kahapon ay tapos na, at ang bawat bagong umaga ay isang puting pahina na siya na ang may hawak ng panulat. Ang liwanag ng dapit hapon sa Leyte ay hindi lamang pagtatapos ng isang araw, kundi pangako ng isang bagong simula na walang bahid ng takot. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili at pagsama sa akin hanggang sa huling istasyon ng mahabang paglalakbay na ito. Habang binubuo ko ang bawat salita ng kwentong ito, aaminin ko sa inyo na tila nadudurog din ang aking puso, lalo na sa bahaging nakakulong si Felicity sa madilim na atik. Tinitiis ang hapdi ng kanyang nasunog na balat habang dahan-dahang naglalaho ang munting buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang eksenang yon ay hindi lamang tinta sa papel. Ito ay hango sa mga piping sigaw ng maraming kababaihan sa ating paligid na patuloy na lumalaban sa gitna ng kawalan ng katarungan. Ang bawat pahina ng aking isipan ay ibinuhos ko rito upang ipakita na ang ating mga pilat, gaano man ito kalalim o kapangit sa tingin ng iba, ay hindi marka ng ating kahihiyan, kundi ito ay mga ukit ng ating katatagan,
Parang mga halamang gamot na kailangang dikdikin muna bago makapaghatid ng lunas. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Felicity na patawarin si Benjamin ngunit piliin pa ring mamuhay ng mag-isa sa Leyte? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, handa rin ba ninyong sunugin ang mga tulay ng nakaraan upang mahanap ang inyong sariling kapayapaan? Habang pinapakinggan niyo ang aking tinig, baka kayo ay nagluluto ng tanghalian para sa inyong pamilya, naglilinis ng bahay, o marahil ay nagninilay-nilay matapos ang isang nakakapagod na araw. Nasaan man kayo, naway naramdaman ninyo na kayo ay mahalaga at may kakayahang bumangon mula sa anumang unos. Iniaanyayahan ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong nararamdaman dahil ang channel na ito ay isang ligtas na kanlungan para sa inyong mga kwento. Huwag din po sanang kalimutang pindutin ang like at i-share ang video na ito upang maging inspirasyon sa iba pang mga kababaihang nangangailangan ng yakap ng pag-asa. Manatili sana kayong payapa at puno ng pagmamahal sa sarili. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, luha at muling pagsilang. Tiyak na pamagat ng kwento, pilat ng pag-asa. Ang muling pagsilang ni Felicity. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa bawat tahanan. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Binitawan Pero Minahal.